Panginoon. Purify us, O Lord, kaming lahat, Panginoon, and we invite your Holy Spirit na siyang manguna sa amin, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Maya payabak po. Glory to Jesus. So, hallelujah. Ang atong pag-uusapan, hallelujah, glory. Glory to Jesus. What is the truth? Ano nga ba ang katotohanan? Yan po ang ating pag-uusapan. At napili nga po nating verse, ang John 14:6, na sinasabi ay, Jesus said, I am the way, the truth, life, and no one comes to the Father except by me. Glory. So, ngayon pong panahon na ito, marami ang hallelujah. Marami po ang naghahanap sa katotohanan. Amen. Sa ating mga Kristiyano, sa buhay spiritual natin, kaya maraming lumilipat-lipat ng kanilang churches. Hello? Kaya maraming mga palipat. Hello? Anong nangyayari? Inanula rin mic tam. Salita na mo karetang dekabli. Sigurado ya pa. Glory to Jesus. Sabi ko nga po kanina, kaya maraming palipat-lipat ng churches, ng bahay-sambahan kasi naghahanap sila ng katotohanan. No? At hindi natin maalis yun sa mga tao, lalo na kung alam nila ang Biblia. So, kaninang umaga actually, Pastor, may nagtanong sa akin, saan ka ba nag-a-attend? Sabi ko doon sa likod ng Pineda Gym sa Glorify Jesus. Magnamuya ka Kenny, ana. Sabi ko, pasensya na mo ka rin aliwang kain eh. Karin keng guagua. At bakit mumunta ako pa kining lubaw karayo? Sabi ko, so far, keng lubaw ako, karin ko akakiting katutuan. Tutula rin tao. Elang mga yabang ako. Alos kasi kaya mga regular churches, atin ng kayabangan po tang talak at laking harapan pulpito. Which na, yak po ito. Pasalamat po pingging ginurig kaya katang pastors. Pastor Rico, Pastor Al, Pastor Ervin. Low profile ang tao. Amen. So, meto nga dahilan ni Tanya, ako mismo personal, magkalbat ko kay meto nga church, lalawang ko ita. Nebo, maliban kita ang katutuan ng ang papasyag na kiti, biblical nga, itang keba manlog kakakit tamo. Hallelujah. Yan naman politika, abanggit naping Sister Paunan din. Takal ka no issue, takal issue kay katang bansa. At tamo ba nung minureng magsalitang tuto? Who speaks of the truth? Biro mo, governor ka, mayor ka, mo balo, malalari kay lugar. Okay na kanita. So the politicians, balo da ating projects karela, billion projects, no, that are damaged. Bago pa dumating ang tagulan, sira na yung mga pinaggagawa. Or bago pa dumaan yung tubig baha sa mga flood control natin, sira na. No? Sabi ko nga, hindi nga ba alam? Hindi nga ba nila alam yon? Engineer. Hindi nyo nga ba alam yon, engineer?
No? Kaya nga, kung minsan, sabi ko, ialin na yata yung palugog ng gobyerno. Actually, nung pinalabas nila yung mga listahan ng contractors, sinahanap ko yung pangalan ng kumpanya ni LA. And praise the Lord, hindi kasama. Kasi may ginawa rin silang bridge sa Angeles City. Pero hindi kasama yung ginawa ni LA. Amen, praise the Lord. So, ako, Ben, basta na lang ba sila gumawa? No? Basta na lang bang gumawa ang mga tao nang hindi dumadaan sa tinatawag na protocol? Yan. Failed projects, yung mga projects na nakitang failed. Failed projects na bagsak na proyekto. It means there is something wrong. Sabi ko, Pim, something is wrong ako niyang limbog ang gakitang kusina mi na dati manlulog ka rin. Ni kakayan itang dadalanan mi. Something is wrong ako niya po. So what is the truth? Ikita natin ang katotohanan sa Proverbs chapter 21 verse 10. Po, nasan na ba? The soul of the wicked desires evil. His neighbor finds no favor in his eyes. O yan po yung nangyari. Yan ang nangyari sa panahon na to. No? Na kung saan ang masamang tao talaga, ang desire niya ay kasamaan. At wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Kaya, this is the reason bakit napakalaking baha ang nangyari sa Luzon. All because of their desire to enjoy robbed money. No? Yun ang kanilang kasayahan, katuwaan sa buhay, ang i-enjoy nila yung mga ninakaw na pera sa gobyerno. Kaya nga sabi ni Kristo, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karay. No? Sa butas ng karayong kesa sa mayaman na pumunta or tawag doon, dumaan sa langit. No? Yung makarating siya sa langit. Than the rich man to enter heaven. This is the truth. Desire for money can bring us to destruction. Nepo. Yung pagnanasa natin sa pera, dadalhin tayo sa kapahamakan. Sabi nga ni Vico Soto, hindi na from rags to riches, but from robs, pagnanakaw, tungo sa pagkamayaman. Engineer. Pekadikdik ko yan kang LA, ang poit ng, tsaka yung aking pamangkin na police major na ngayon. Police Major Michelle Agneta Gaviola. Sabi ko kahit na anong mangyari, milyon man ang i-offer sa'yo, wag na wag mong bibigyan ng dungis ang ating apelyido. Major Nepong Enita. Going to up to Police General maybe kasi kumukuha siya ng lawyer ngayon. Naglolo siya. So ito pa yung sinasabi ko sa mga kabataan na ang sabi nga ni Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. No? Sayang wala nang nag-aaral dito. So lagi kong sinasabi yan, kayo ang pag-asa. At yung mga tinuruan ko at actually last Friday sabi ng isang bata, Ma'am, sa totoo lang, kayo lang ang nagtuturo ng totoo sa amin.
I do not know bakit niya nasabi yun. Pero siguro nadarama niya, no, yung aking talagang pagnanasa na sila'y maturuan, sila'y matuto para magkaroon ng isang bayang maunlad. No? So, balik tayo doon sa perang malaki. Huwag tayong mainggit. Huwag tayong mainggit sa mga taong ito na nagpakayaman dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. At ngayon ko rin naunawaan, sabi ko nga, kung bakit ang tawag nila sa mga maniningil ng buwis at mga nagtatrabaho sa gobyerno, tawag nila sa Biblia ay mga makasalanang tao. Tama ba, Pastor? They are called sinners. At ayaw na ayaw ng Diyos na ang mga Kristiyano ay makipag-umpukan sa mga taong ito. Sabi nga ni Lord, no, give us this day, yan ang Jesus. Tiro na kiratang, tinuro ni Jesus, give us this day our daily bread. Pang araw-araw lang ang tinuro ni Kristo. So huwag tayong maghangad ng higit pa. Amen? Sa Old Testament, nung nagpaulan ng mana ang Diyos, yung mga taong nag-isip ng para sa kinabukasan, nag-ipon sila, anong nangyari sa mana? Nasira, nabulok. Kasi, give us this day our daily bread only. Amen? Though, sinasabi nga ng Matthew 6:33, and all these things, kanina nga nagpapatotoo si Pau Pau, no? Yung lahat ng grasya na bigyan ng blessing ni Lord, yakwa tayo pasok mamaning ka na akong blessing uling. Tuturo na akong malibat Lunes hanggang Webis. Imagine nyo po itangga akong beng. Putang kayo, offer na ako pang Saturday class, Pastor. 24 units sa kanita. O Diyos ko, ninano ko. Ginawa ko. Manibatan niya kay walk-in jablo. Kasi imagine niyo ito, imagine ang tamo po itang salukan tamong dakalapera ketang dun sa racket ko. Racket ang tawag ko dun sa ibang trabaho No? Hindi naman masama yun. Pinagpapaguran din natin yun. Yoferda ako. Saturday class. Ang unang pumasok sa utak ko, yung Saturday naming date ng aking mga anak. Sabi ko, kung magtuturo ako Sabado, ano kung yun yung Saturday namin date na pamilya? Wala mo, totoo kayo makwalto. Every month po, huwag may inaano kayo kanito. Pero praise the Lord, mayap-yap po yung Ginoo. Hallelujah. Sobrang grasya yung bibigyan. Kanya nung minsan meron akong sinagot. Sabi ko, kung ako lang, marami akong pera at mas marami akong pera sa inyo. Hindi ko problema ang pera. Talagang yan po problema pera kung magmayabang. Uling-uwi ka na akong Diyos. My God will supply all our needs according to His riches and glory. Makwal tayo po yung Diyos kung sasamba. At yan naman, sigurado in Diyos yung sasamban pare-pareho tamong mo Diyos kini glorify Jesus Church. Amen? Hallelujah. God bless you, Aldrin. Mahal mo pag-pray na ka, Beko. Praise God at may balik na again. Amen? Tandanan mo isong kang Kristo ka. Diyan nang malyari, balik at ibalik na ka. Hallelujah. So everyone desires for a good life. Alam kong marokket ang mag-desire kang masanting abye. Pero ako po yung intutuanan, yung desire ko mo itang makukuking kakaluluan Itang sakto mo. Pero grabe yung Diyos, kay grasya na, amen. Grabe yung grasya ng Ginoo. Hallelujah. Ngayon po,
So everyone desires for a good life. There's nothing wrong with this. Ating Diyos mo naman, this is the plan of God for us. In John chapter 10 verse 10, di ba? Sabi niya, I have come to give you life and have it abundantly. Amen? Dumating ako, sabi niya, para bigyan kayo ng buhay. Kaya nga, kay Kristo ang buhay, ang masarap na buhay. No? Piruin mo, wala akong nabasa sa Biblia na naghirap ang mga Kristiyano sa Biblia. Kasi sa bandang Korinto, kahit na medyo nagkukulang sila, pero sinasabi doon, tumulong pa sila, di ba? Tumulong pa sila. Oh, so walang naghihirap na Kristiyano. Nepo, tandaan natin yan, anyapin, we are so very blessed. Blessed tayo dahil buhay ang ating Diyos. Hallelujah. However, most people favor the first part of John chapter 10 verse 10. Ano ba yung first part? Sabi niya, the thief comes not, but for to steal, to kill, and to destroy. No? To steal, para magnakaw. Yan ang ginusto ng karamihan. No? Yan ang ginusto nila, ang magnakaw. At ang pagnanakaw na yan, anong mangyayari? Marami ang mamamatay. Marami ang namatay na literal. Ngayong pinagnakawan yung mga flood control fans. Di ba? Maraming namatay sa baha, maraming nasirang bahay, nasirang kabuhayan. Palagay natin ba ay hindi nagugutom ngayon yung mga pamilya ng farmers na nasira ang kanilang mga tanim? Hindi kaya nahihirapan ngayon yung mga taong nasira ang kanilang mga bahay? Huh? And destroy. Yan. No? Yan ang pinili ng maraming tao. Marami ang napagnakawan ng kanilang mga livelihood, kabuhayan. Marami ang napagnakawan ng kanilang mga kakayahan at talento. Bakit? Kasi mga politiko, lagi na lang ang kanilang bukang bibig na gawing batas ay ayuda. Ayuda dito, ayuda doon. I am not against ayuda. Pero ano bang ginagawa ng ayuda? Ang nangyari ay ginawang tamad ang mga tao. Ang mga tao ay umasa na lang sa mga politiko. Pero kanino ba tayo dapat aasa? Sa Diyos. Diba? Ginawa nilang mga Diyos ang kanilang mga sarili. Tsaka kanina, tingmanan, begging ka na akong FB Live niya. Amen! Sana pinapanalbeg dahil rin mga yan pa rin. Tuloy kaya pa kayong radyo po tayo din. Actually, may mga naglilinis na ng kanal ngayon sa Guagua kasi niradyo ko sila. No? Kaya yung sa radyo, ministry yun eh. Hindi po. At mayaping Diyos, pa po mababaril. Pa mababaril. Amen. So, habi yung po ka rin panalangin niyo po nepo. Kasi po madalas talaga yung dila ko ngayon, matanas siya. Kaya control may kain. Nepo. Siguro yung hanapin kitang metong na pastor. Pastor Jerry. You are Nathan. Si Nathan, Prophet Nathan. Sino yung pinagsabihan niya? Si Haring David. Hari ng Israel pero pinagsabihan ni Prophet Nathan.
Malamit ang spirito ng propeta dito. Amanak eh. Yeah? Hallelujah. Pero siguro yun ang ating ministry sa mundo. No? Ipahayag ang katotohanan. Ayusin ang hindi tama. Actually, yung pamilyang Kapampangan ay para ayusin ang pamilya. Pero hindi lang pamilya. Hindi lang yung small family. The society is also a family because it is made up of many families. Am I right? Diba? Yun po ang misyon ng pamilyang Kapampangan. May bago pa. May plugging pa. So, itong mga taong to, diretsahan na maraming politiko, no? They made the people parasites. Ano ba yung mga parasites? Parang kuto, garapata, mga worms sa ating loob, mga parasites yan, umaasa. Sinisip-sip ang dugo natin. No? So they made the people parasites depending on alms. Magdepende niya yung taong ngayon dun sa awa. No? Sa awa. And not giving them a permanent source of living. Hindi sila binibigyan ng permanenteng pagkukunan ng kanilang kabuhayan para sana sila'y maging independent. Gusto nila sa kanila umaasa ang mga tao. So sana itang Kristiyano tayo mga Kristiyano, huwag tayong umasa sa kanila. Praise the Lord kung tayo'y binigyan. Pasalamat tayo sa Diyos, tayo'y binigyan. No? Pero sana kung tayong maging politiko, darating ang panahon, huwag nating singilin sa mga tao kung ano yung binigay natin sa kanila. At kapag meron tayong tinulungan, do not wait na tayo'y, what we call that, yung ibalik ng tao or umaasa ka na ibalik ng tao sa iyo yung binigay mo. Actually, yung sabihin lang sa iyo ng tao, salamat, oy, wala na. No, hindi naman sa sinasabing tinuturuan ko kayong hindi magpasalamat. No? Pasalamat tayo sa Diyos. At wag na nating i-picture-picture pa. Wag na nating pa-FB-FB pa yung mga tinulong natin. Depo? So ako po sumating kong binwangan. Yun po nanano pa ito. Gusto pong binyege kayo. Tahimik tanang mo po. Po tala kung ako ang reward kayong banwa. Nepo. So kung may kipagkamay po kaya kayo, tating kayong asa na, tahimik tanang mo po. Hallelujah. Kasi po, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Hindi po dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, kapag pinagparangalan natin, yung tinulong natin, wala na. No? Ang tawag doon, yung binigyan ka na ng karangalan dito sa lupa. Ano bang importante? Ang importante, ang Diyos ang magbibigay ng parangal sa atin. Amen. At dahil nga doon sa ginawa ng mga namumuno natin sa ating mga bayan, na tayo'y umasa sa kanila. No? Tingnan natin yan, Jeremiah chapter 17 verse 5. Baka nita po, para hindi tayo umasa. Thus saith the Lord, curse be the man that trusts in man. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. So huwag kang magtiwala sa tao, magtiwala ka sa Diyos. No, nakasumpa yung mga taong nagtitiwala sa kapwa niya tao.
Tandaan po natin yan, isa lang ang dapat pagtiwalaan ng ating buhay na Diyos. And makes flash his arm, ginagawa pa silang kanang kamay, nebo, and whose heart departs from the Lord. Yan. Lumalayo na yung ating puso sa Diyos. Napupunta na sa tao. No? Napupunta na sa tao. So ang Diyos, ginamit niya ang mga taong yan para bigyan tayo ng tulong. So still, it is God that we should thank for. Amen. Ang Diyos ang ating pasalamatan. Ginamit sila ng Diyos para tayo'y tulungan. Sana nga may mga nanonood sa akin ngayon para malaman nila na kung yung tinulong nila, pinagparangalan sa buong mundo, wala ka ng reward sa ating Panginoon. Hallelujah. And many politicians are making the people blind. Ginagawa nilang bulag ang mga tao. They mislead the people from righteousness. No? Ano yung mislead kasi? Lililidala king katutuan den tao. Gagawan doon bulag. Anyapid, kaya nga yung mga tao kahit na nakikita nila ang kasalanan, ang hindi tama, sila'y nagbubulag-bulagan. Hindi sila umiimik. No? Huwag tayong matakot. Sabihin natin na hindi tama. Siyempre, kapag sinabi mo yon ng may pagmamahal, may nakaburing miras impyernos. Anya, sasabihan ko kaya kanya. Actually, sa school, napakasimple. Na, ako mangop yan eh. Yung papa mo rin, na rin mata, yung rin, dalada ko impyernos. Simple. May liro, suling dinanas dala may estudyante ko rin. Pati ka na, David. Estudyante ko rin, natatandaan na rin pangaral. Huwag mong hayaan na dalhin ka sa impyerno ng iyong mga mata, ng iyong mga kamay, ng iyong pagnanasa. No? Pagnanasang yumaman, pagnanasang magnakaw ng hindi sayo, gumamit ng hindi mo pera. Sino nga ba ang tunay na nagbibigay ng pagpapala? Hindi ba ang Diyos? But when something is given to us, no? Kung merong mga binigay sa atin, at alam na natin na merong inihintay na kapalit. Kapag may nagbigay sa atin at naghihintay ng kapalit, hindi yan pagpapala. No? Ulitin ko po, kapag may nagbigay sa atin ng may hinihintay na kapalit, hindi siya pagpapala. Ano siya? Isa siyang pain. Pain yan. No? Sa ating kasiraan. It is a bait to distraction. Ang sakit, ang hirap, kapag tinanggap mo yan na alam mong may kapalit, may pasubo ka. Mapapasubo ka. No? Matutokso kang tanggapin ang pain ng dyablo. Remember when Jesus, no, nung si Kristo ay nagutom dahil sa kanyang pag-fasting, pag-aayuno, no? Siyempre, 40 days. Kaya ka dumanap, hindi ka ba magugutom sa 40 days? Yun lang isang araw ang di kumain. Diyos ko, tabalo. May brother Herbert.
Lalo na sa mga may diabetes. Ay, manginginig ka. Manginginig ka sa yung laman mo, mahilo ka. No? Eh, yung pang 40 days kang mag-fasting. Then the devil came to tempt Jesus. Dumating ang dyablo sa Matthew chapter 4. No? Sabi ng dyablo, "Oh, Kristo, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Tama-tama, gutom na gutom si Kristo. No? Dumating ang manunukso. Gawin mo. No? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero anong sinabi ni Jesus? Natukso ba si Jesus? Anong sabi niya? But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hallelujah. Ganito namuhay si Kristo sa mundo. Namuhay siyang napakasimple, a very simple life. Though, pwede niyang gawing luxurious ang kanyang buhay, di ba? Pwede niyang gawing tawag doon, luxurious. Marangya, yan. Pwede niyang gawing maging marangya ang kanyang buhay, pero Jesus chose to live like us. No? Mas pinili niyang mamuhay na gaya natin. And this is the truth about Jesus, by which we should be reminded of. No? Itong katotohanan na si Kristo'y nabuhay ng simple at hindi marangya. Kaya tayong mga Kristiyano, huwag tayong maghangad ng marangyang buhay. Give us this day our daily bread only. Huwag mong hangarin ng marami. Pero kayang ibigay ng Diyos yan. Lalo na kung hindi mo hinahangad. Lalo na ako, hindi ko hinahangad. Pero bigay ng Diyos sa akin. Hallelujah. Praise God. Kaya bang pupone po? Pero nung karing-wari may bataning grasya mo. Kaya gino. Anyang inalipustada ko, sinabi ko, "Lord, emburingin, denan mo ko sariling pibadyan." Dinenan na akong pibadyan, karing kayong bataan. Yeah. Bakit ginawa ko pora? Bali, din pong balemi kanini at luno ko personal ko mong bali. Putang matepwa, parang nga ko, ipipapatay-patay niya, mangimpihat mo sa'yo. Yeah? Ipipatay-patay niya hanggang kaya ngayon. Ba't gang kayo ginuyan? Yan, magikong maya pa yan. At tandaan natin, in Jesus, there is life. Kaya nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Not only long and good life with Him, but life eternal is with Jesus. Diba? Buhay na mahaba at masagana. Hindi lang dito sa mundo, pero doon din sa kalangitan. No? Kay Jesus lang ang daan. Jesus is the only way sa mabuting buhay. Siya lang ang daan, wala nang iba. Kung dadaan ka sa ibang daan, impyerno ang pupuntahan mo. Hindi buhay na walang hanggan na masarap. No? At yan ang katotohanan. Ang katotohanan lamang ay na kay Kristo. At ang buhay, no? Buhay, walang makakaparoon doon
sa langit kung hindi kay Kristo. Amen? So never to leave Jesus. Huwag na huwag mong iiwanan. No? Si Kristo sa buhay mo. Dapat lagi natin siyang dala-dala. Amen? Hallelujah. Praise God. So ano nga bang katotohanan? Yung katotohanan po, tayo ay mga dayuhan lamang dito sa mundo. Tayo ay manlalakbay lang, sabi nga ni Apostol Pablo. Ang tunay nating tahanan ay ang langit kung saan ang ating Panginoong Jesus. Sana matulad tayo sa Israel, Hebrew 11 verse 16. Sabi po dito, but now they desire a better country. No, ang Israel po yan. That is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared them for them a city. So ang Israel ay hindi na siya naghahangad ng ano paman, no? Pero naghahangad sila ng isang bansa na makalangit, na kung saan hindi sila ikakahiya ng Diyos. Sana nga hindi tayo ikakahiya ng ating Diyos. Sabi dito, for He prepared for them a city. Diba sabi ni Lord, aalis muna ako. I will go away. And, ano sabi niya? Prepare a house, a mansion for you. Hallelujah. No? Kaya nga sabi ko sa aking malugang, hindi ako maano sa bahay. No? Ang gusto ko yung masaya yung pamilya ko, nagbabanding kami. Tama na yung hindi tayo na ano ng init, ng ulan. So huwag kang maghangad, no? Ng mansyon dito sa mundo na sinisira lamang ng anay at tanga ng kalawang. Maghangad ka ng bahay, mansyon doon sa kalangitan. That is the truth. No? Yun ang katotohanan. At ang katotohanan lamang ay na kay Kristo. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Purihin po natin Panginoon.